Ang Goryon ni Ildefonso Santos. Tanggapin mo, anak, itong munting goryon na yari sa patpat at papel di hapon. Magandang laruang pula, puti at asul na may pangalan mong sa gitna naroon. Ang hiling ko lamang bago paliparin, ang goryon mong ito ay pakatimbangin. Ang solot pauloy sukating magaling, nang hindi mag-ikit o kaya'y makiling. Saka, pag umihip ang hangin, ilabas at sa papawiri bayaang lumipad. Datapuat ang pisi, tibayan mo, anak, at baka lagutin ng hangin malakas. Ibig mat hindi, balang araw, ikaw ay magpapabuyong, makipagdagitan. Makipaglaban ka, subalit tandaan na ang nagwawagi ang pusong marangal. At kung ang goryon mo'y sakaling madaig, magtanyag ng iba o kaya'y mapatid. Kung sakasakaling di na mapabalik, maawaing kamay, nawa ang magkamit. Ang buhay ng goryon, marupok malikot, dagitit dumakit, saan man sumuot. O paliparin mo't ibalik sa Diyos, bago patuluyang lupay sumubsob. Ang tula ay isang alegorya. Ang goryon ay nagsisimbolo ng buhay ng anak na ibinigay ng mga magulang. Bawat saknong ay payo bago siya paliparin sa mundo. Sa unang saknong, ang kahulugan nito, ang buhay na ibinigay sa iyo ay simple pero mahalaga at may dangal. Ikaw ay Pilipino at may sarili kang identidad. Regalo ito ng magulang na dapat ingatan. Sa pangalawang saknong, ang kahulugan nito, sa buhay kailangan ng balanse. Timbangin ang bawat desisyon, huwag padalos-dalos. Balansehin ang isip at damdamin para hindi maligaw ng landas o maging mayabang. Sa ikatlong saknong, ang ibig sabihin nito, ang hangin ay isang pagsubok, tukso at oportunidad sa mundo. Pinapayagan ng ama ang anak na lumipad, pero ang babala, tibayin ang pisi at ang kahulugan nito ay harapin mo ang mundo, pero huwag mong kalimutan ang ugnayan mo sa pamilya at sa Diyos. Sa ika-apat na saknong, ang pagsusuri nito at kahulugan, lumaban ka pero gawin mo ito ng marangal. Ang tunay na panalo ay hindi yung nanapak ng kapwa, kundi yung nanatiling may dignidad at malinis ang konsensya kahit sa gitna ng laban. Sa ikalimang saknong, ang kahulugan nito, tinatanggap ng magulang na may pagkakataong mabibigo ang anak, ngunit dumadating yun at hindi na maibabalik ang nawala. Ang hiling niya lang ay sana mapuntan na lang ito sa taong maawain at karapat-dapat. Aral ng pagtanggap at pagpapakumbaba. Sa huling saknong, ang pagsusuri nito at kahulugan, ito ang pinakamahalagang utos. Gamitin mo ang buhay mo, paliparin mo, pero sa huli ibalik mo sa Diyos. Huwag mong sayangin bago ka sumubsob sa lupa. Ibig sabihin nito ay mamatay. Siguraduhin mong naibalik mo sa lumikha ang buhay mo ng may kabuluhan. Kabuuang pagsusuri nito, ang pagmamahal at pag-aalala ng magulang sa anak. Ang buhay ay hiram, kaya dapat itong ingatan, panindigan ng marangal at ibalik sa Diyos.